Nahahati ang Hungary sa mga partidong pabor at laban kay Orban. Madalas tutulan ni Viktor Orban, punong ministro ng Hungary, ang Brussels at ipinagmamalaki ang pagkakaibigan kay Vladimir Putin. Si Orban ay itinuturing na pinakamalapit na kaalyado ng Moscow sa loob ng European Union, ngunit ayon sa ilan sa kanyang mga taga-suporta, ang kanyang paninindigan ay para lamang isulong ang interes ng Hungary. Karamihan sa Europa ay matibay na sumusuporta sa Ukraine. Maliban sa Hungary, kahangganan nito ang Ukraine at miyembro ito ng European Union at NATO. Pero hindi ito umaakto gaya ng mga kaalyado nito. Hinaharangan nito ang tulong militar sa hangganan, binoboto ang parusa ng European Union at sinasara ang mga Ukrainian news site. Si Viktor Orban, ang leader, ay pupunta sa Moscow para pag-usapan ang kapayapaan habang nag-aalala ang Europa. Pero talagang ipinagtatanggol ba ng Hungary ang kapayapaan? O palihim ba itong pumapanig sa Russia? Paano napalayo ang isa sa pinakasentrong miyembro ng Europa mula sa iba? Tingnan natin kung paano naging Trojan horse ng Europa ang Hungary. Nagsimula ito noong Pebrero 24, 2022 nang salakayin ng Russia ang Ukraine. Sa simula, mukhang kakampi ng Ukraine ang Hungary. Kinondena ng gobyerno ang digmaan at iginiit ang paggalang sa hangganan at kalayaan ng Ukraine. Sa United Nations, suportado ng mga diplomat ng Hungary ang lahat ng resolusyon para sa Ukraine. Noong Marso 2, bumoto sila para hilingin ang agarang pag-atras ng Russia. Pagkalipas ng ilang linggo, muling bumoto sila para kondenahin ang pag-atake sa sibilyan at istasyon ng kuryente na nagdulot ng pagkawala ng kuryente sa milyon-milyon. Noong Abril, sinuportahan ng Hungary ang suspensyon ng Russia sa United Nations Human Rights Council. Noong Oktubre, bumoto ito laban sa Peking referendum ng Russia sa sinakop na Donetsk, Luhansk, Kherson at Zaporizhia. Noong Nobyembre, muling bumoto para hilingin sa Russia na bayaran ang pinsalang dulot nito. Noong Pebrero 2023, sinuportahan ng Hungary ang resolusyong humihiling ng pangmatagalang kapayapaan para sa lupa at soberanya ng Ukraine. Malinaw sa papel na kapanalig ng Hungary ang mga kaalyado nito sa kanluran na ikinagulat ng marami. Si punong ministro Viktor Orban na dating magiliw sa Moscow, ngayon ay pumapanig na sa Washington, London at Brussels. Tinawag ng gobyerno ng Hungary ang kanilang posisyon na mahinahong neutralidad. Sinabi ni Orban na ayaw ng Hungary na madamay sa digmaang hindi kanila. Ayon sa kanya, tungkulin ng bansa ang protektahan ang mamamayan at ekonomiya nito. Madali at simple ang mensahe. Maraming Hungarian na pagod sa krisis at takot sa digmaan ang sumuporta rito. At naging epektibo ito sa ilang panahon. Ayon sa gobyerno, makataong tulong at hindi armas ang ipapadala. Noong Pebrero 27, 2022 inanunsyo ng kalihim ng ugnayang panlabas na magpapadala ang Hungary ng 3,000 tonelada ng pagkain at gasolina sa Ukraine. Makalipas ang ilang araw, inilunsad ni Orban ang pinakamalaking programa ng tulong sa bansa na nagkakahalaga ng 600 milyong forens na nagbigay ng pagkain, produktong pangkalinisan at supply para sa mga bata. Sinundan ito ng kampanyang tulay patungong Subcarpathia kung saan pwedeng tumawag sa pambansang numero para mag-donate. Tumulong sila sa mga refugee, sumuporta sa mga bayang hangganan, nag-alok ng libreng sakay, at nagbigay ng insentibo sa mga kumpanyang kumuha ng refugee bilang manggagawa. Ginawa rin ng mga mamamayang Hungarian ang lahat ng kanilang makakaya upang tulungan ang kanilang mga mahihirap na kapitbahay. Nagmadali ang mga voluntaryo, simbahan, at maliliit na grupo para tumulong sa mga refugee galing Lviv na dumating sakay ng tren. Pagsapit ng tag-init 2022 matatag na ang posisyon ng Hungary. Sa Brussels, umaasang matatag ang gitnang posisyon ng Hungary ang mga diplomat. Nabasag ang imaheng iyon noong Disyembre nang maghanda ang European Union ng 18 bilyong euro na tulong para sa Ukraine. Dinisenyo ito para patuloy gumana ang gobyerno ng Ukraine, magbayad ng sweldo at ayusin ang mga nasirang lungsod. Oo, ang boto ng lahat ng bansa, maliban sa Hungary. Nagpahayag ang mga opisyal sa Budapest ng pag-aalala sa pangangasiwa. Hinihiling ang garantiya na maayos gagastusin ang pera at hindi magpopondo ng digmaan ang mga nagbabayad ng buwis sa Hungary. Mukhang makatuwiran ang mga puntong ito, pero naniniwala ang maraming European Union diplomat na ginagamit ng Hungary ang veto para mapalaya ang sarili nilang nakapirming pondo mula sa European Union. Naantala ito noon dahil sa katiwalian at legal na issue sa Hungary. Kaya nabigla ang European Union nang madelay ang pondo. Nagbigay daan ang Hungary matapos makuha ang konsesyon sa pondo. Pero hindi lang ito ang problema sa kanilang mga polisiya. Mula nang magsimula ang digmaan, tumanggi ang Hungary na pahintulutan ang pagdaan ng mga armas sa kanilang teritoryo, kahit pa ito ay mula sa ibang bansa ng NATO na nakalaan para sa Ukraine. Sabi ng gobyerno,
Ito ay hakbang para manatiling didirektang sangkot. Sinabi ni Punong Ministro Orban na hindi papanig ang Hungary sa isang digmaan na hindi nito kayang mapanalo. Para sa mga kaalyado sa Poland at Slovakia na nagbukas ng hangganan sa mga konboy ng armas, tiningnan nila ito bilang kulang na suporta. Ito ang simula ng dobleng laro ng Hungary ayon sa maraming diplomat na posibleng may kaugnayan sa enerhiya. Malaki ang pagdepende ng bansa sa langis at gas ng Russia. Mahigit 80% ng gas at 2/3 ng langis nila ay mula Russia, kadalasan dumadaan sa pipeline sa Ukraine at Serbia. Matapos ang 2022 na pagsalakay karamihan sa European Union ay bumili ng likidong gas mula Norway at Estados Unidos. Kabaligtaran ng ginawa ng Hungary, pinalawig pa nila ang kanilang mga kontrata sa Gazprom. Sabi ng gobyerno, pinoprotektahan nila ang mga pamilyang Hungarian mula sa pagtaas ng presyo. Kapalit ng murang gasolina, pumayag sila sa kasunduang nilimitahan ang kalayaan nila. Nang iminungkahi ng European Union ang oil embargo sa Russia, nagbanta ang Hungary na iveto ito maliban kung bibigyan sila ng exemption dahil sa banta sa kanilang ekonomiya. Dahil walang enerhiya mula Russia, pumayag ang Brussels na ipagpatuloy ang pag-angkat ng krudo sa Druzheba pipeline. Tinawag ito ni Orban na praktikal na tagumpay. Ngunit para sa iba, pangingikil ito. Epektibo ang polisiya sa politika. Mababa pa rin ang presyo ng enerhiya dahil sa tulong ng gobyerno kahit tumaas ng 20% ang inflasyon at naapektuhan ang pampublikong pananalapi. Ipinakita ni Orban ang pagpipilian bilang pagprotekta sa mga pamilyang Hungarian. Kahit sinabi ng mga kritiko na ipinagpapalit niya ang kalayaan para sa panandaliang katatagan. Pagsapit ng 2024 tapos na ang Poland at Czech Republic sa pag-aangkat mula Russia, pero hindi pa ang Hungary. Nag-renew ito ng mga long-term gas contract at nagkasundo ng bagong padala sa Serbia. Iginiit ni Orban na ang isang maliit at napapalibutang bansa ay nangangailangan ng katatagan. Ngunit nagbabala ang mga analyst na ang ganitong pagdepende ay nagbibigay ng malaking kapangyarihan sa Moscow. Malinaw ang datos. Habang malaki ang ibinaba ng energy import ng Europa mula Russia, ang Hungary ay mula 85% naging 75% lang. Sa loob ng bansa, gumana ang ganitong pagbabalansi sa loob ng ilang panahon. Sinabi ng gobyerno sa mga mamamayan na sinusubukan silang pilitin ng Brussels na pumasok sa isang digmaan na ayaw naman nila. Nagkampanya ito para sa kapayapaan sa Hungary. Habang ang iba ay pabor sa digmaan, nagprotesta sa bansa ang mga tao gamit ang mga bombang may watawat ng European Union. Sabi ng pambansang telebisyon, mas apektado ng parusa ang Europa kaysa Russia. Simple at emosyonal ang mensahe. At maraming tao ang naniwala dito. Pinalabas nitong ang Hungary ang kalmadong tinig ng katuwiran. Sa isang mundong nababaliw na, sa ibang bansa, naging negatibo ang epekto ng mensaheng ito. Nakita ng mga European Union diplomat ang Hungary bilang pasimuno ng gulo, hindi tagapamayapa. Biniro nila na bawat malaking desisyon ay kailangang dumaan muna sa Budapest. Una, negosyo ng Hungary ang paggamit ng veto dahil palagi nitong ipinagpapaliban ang parusa, tulong o pondo para sa militar kapag may panukala mula Brussels. Minsan para protektahan ang kumpanyang Hungarian, minsan tungkol sa karapatan ng minorya sa Ukraine, o simpleng paghingi ng mas maraming pag-uusap. Karaniwan na ito, ayon sa European Union opisyal, isang unti-unting pagsabotahe. Ang estratehiya ng Hungary ay umiwas lang sa parusa, ngunit hindi tumulong, kaya tumagal ang dobleng laro. Sa ilalim ng neutral na pagkukunwari, minsang bumoboto ang Hungary kasama ang kanluran sa United Nations, tapos naman tinatanggihan ang pahayag ng European Union sa ibang linggo. Mas malala pa, patuloy na dumadalaw sa Moscow ang Foreign Minister ni Orban at nakikipagkita kay Lavrov kahit binobomba ng Russia ang Ukraine. Hindi rin ito mabilisang usapan sa gilid ng kumperensya. Opisyal ang mga pagbisitang ito. May litrato, ngiti, at press conference. Gamit ito ng Russian state media para ipakitang may kaibigan pa rin ang Moscow sa European Union. Sa Europa, nagtaka ang mga tao sa ginagawa ng Hungary. Tinawag ito ng mga kanluraning embahador na karaniwang negosyo lang. Kasama ang isang kriminal sa digmaan, tinawag naman ito ng Hungary na diplomasya. Nabawasan na naman ang reputasyon ng Hungary dahil sa iskandalo ng mga bilanggo ng digmaan. Noong Hunyo 2023 inanunsyo ng Simbahang Ortodokso ng Russia na ililipat sa Hungary ang ilang sundalong Ukrainian na nahuli ng Russia. Ayon sa Ukraine, hindi sila naabisuhan kaya humingi ng paliwanag ang Kiev makalipas ang ilang oras. Ayon sa Deputy Prime Minister ng Hungary, tinulungan niyang dalhin sila bilang makataong hakbang at moral niyang tungkulin. Hindi na makita ng mamamahayag ang mga sundalo. Nawala na sila. Itinanggi ng Defense Ministry ng Russia ang paglilipat, habang hindi sinabi ng Hungary kung nasaan ang mga lalaki. Ilang linggo ring laman ng balita sa Europa ang issue. Humiling ng linaw ang European Union at inakusahan ng Ukraine ang Hungary na kumikilos bilang tagapamagitan ng Russia. Nang lumabas ang ilang sundalo, sinabi ng Hungary na tapos na ang issue
Ngunit may pinsala na itinuring itong halimbawa ng espesyal na ugnayan ng Hungary at Moscow na lumampas sa diplomasya tungo sa kooperasyon. Lalong lumala ang iskandalo at kawalan ng tiwala. Kaya nagdesisyon ang Brussels na i-bypass ang Hungary ukol sa Ukraine. Iminungkahi ni Josep Borrell ng European Union na gamitin ang kita mula sa na-freeze na yaman ng Russia para pondohan ang Ukraine. Sabi niya, walang karapatan ang Hungary na tumutol dahil hindi ito bumoto. Tinawag ng Budapest na illegal, pero nagpatuloy lang ang Brussels. Malinaw ang mensahe. Tapos na ang European Union sa paghihintay at lumiit ang pwesto ng Hungary, bunga ng sarili nilang desisyon. Kasabay nito, nagdagdag pa ng bagong gatong sa apoy ang mga alitan sa ekonomiya. Inilagay ng Ukraine ang pinakamalaking bangko ng Hungary, OTP, sa listahan ng mga taga-suporta ng digmaan dahil patuloy pa rin itong may negosyo sa Russia. Hinarang ng Hungary ang 2 bilyong euro na tulong militar ng European Union para sa Ukraine. Sinabi nito na hindi makatarungan ang pag-atake sa reputasyon ng bangko, habang inakusahan ng ibang estado ang Hungary na ginagamit ang pagdurusa ng Ukraine para sa sariling politika. Matapos ang buwan ng pagtatalo, inalis ng Ukraine ang OTP sa listahan. Ngunit nanatili ang kawalan ng tiwala. Marami sa Brussels ang naniniwalang inuuna ng Hungary ang sarili nilang kumpanya kahit sa digmaan. Binalaan ng mga diplomatang kanluranin ang Hungary na hindi magtatagal ang ganitong landas. Sa Washington, hayagang kinwestiyon ni Embahador David Pressman ang katapatan ng Hungary sa NATO. Sabi niya, iba ang pagiging neutral sa pakikipagkita sa opisyal ng Russia habang may mga misil na bumabagsak sa Kyiv. Lumabas sa ulat diplomatiko ang salitang hindi mapagkakatiwalaang kasosyo, ngunit hindi pinansin ni Orban ang mga batikos. Sinabi niya sa mga taga-suporta na hindi niya papayagang madamay ang Hungary sa digmaan at ang kapayapaan ay kailangan ng pag-uusap, hindi armas. Sa Europa, tunog itong maginhawang palusot. Pagsapit ng tag-init 2000 at 24 sumagad na ang mga kontradiksyon. Bilang umiikot na Pangulo ng Konseho ng European Union, bumisita si Pangulong Orban sa Kyiv noong Hulyo 2 at nakipagkita kay Pangulong Zelensky. Ngumiti siya sa kamera at binanggit ang tigil putukan para simulan ang pag-uusap. Magalang pero mailap ang pagpupulong. Sinabi ni Zelensky na di makakamit ang kapayapaan sa paggantimpala sa agresyon. 3 araw pagkatapos, lumipad si Orban sa Moscow para kay Vladimir Putin. Hindi ipinaalam sa European Union sa NATO. Pagkatapos lang simulan ang biyahe, sinabi, misyon daw ito ng kapayapaan ng pamahalaan ng Hungary. Nagpasalamat si Putin sa kanyang mga pagsisikap at inulit ang kanyang pahayag na ginagamit ng kanluran ang Ukraine bilang pambasag laban sa Russia. Sa website ng Hungary, parehong may European Union Presidency logo ang pagbisita ni Orban sa Kyiv at Moscow. Parang siya ang kumakatawan sa buong Unyon. Sa Brussels, mabilis ang galit. Sabi ng European Union officials, Hungary lang ang pwedeng magsalita para sa sarili nito. Ipinaalala nina Charles Michel at Josep Borrell na personal ang pagbisita ni Orban sa Moscow, hindi bilang kinatawan ng Europa. Ayon sa NATO, pwedeng maging neutral ang Hungary pero di dapat sirain ang pagkakaisa ng alyansa. Tinawag ng Washington ang biyahe na pagbaluktot ng diplomasya. Hindi lang ito simpleng pagkakamali. Ipinakita nitong malayo na ang Hungary, ang leader na dating nangakong mag-uugnay sa silangan at kanluran, ay ngayoy tumutulong sa Moscow na sirain ang ugnayan na iyon. Sabi ng mga ministro ng Europa, nilampasan na ng Hungary ang hangganan. Sa Brussels, tumigil na ang mga leader sa pag-asang magiging bahagi ang Hungary ng solusyon at sinimulan na itong ituring bilang isang problemang kailangang pamahalaan. Ang bansang tumulong noon sa paggawa ng patakaran ng European Union ay ngayon ay kilala na sa pagbaluktot nito. Sa loob ng European Union, ginamit ng mga diplomat ang tahimik na parirala para ilarawan ng Budapest bilang permanenteng veto. Pati matagal ng kaalyado gaya ng Austria at Slovakia ay umiwas na. Ramdam ito sa Brussels. Nawala na ang kredibilidad ng Hungary. Nang nagtipon ang mga foreign minister sa Luxembourg noong tagsibol na iyon, lumabas na ang pagkadismaya. Ayon sa diplomat, parang hinostage ng Hungary ang Union para sa bayad sa gas. Medyo exaggerated pero halos totoo. Ayon kay Charles Michel, 26 na miyembro ng Europa ang nagsisikap para sa kapayapaan. Samantalang isa lang ang nagkukunwari. Mas direkta si Josep Borrell na nagsabing bawal baguhin ng bansa ang mensahe ng 27. Lahat ng pahayag ng Budapest tungkol sa kapayapaan ay parang propaganda at bawat veto ay tila banta. Ang matagal na pasensya ay tuluyan nang nawala at sa mga pasilyo ng European Parliament, ang tono ay nagbago mula sa inis patungo sa aksyon. Muling pinainit ng mga mambabatas ang usapan sa Artikulo 7 ang proseso ng suspensyon sa karapatang bumoto ng isang miyembrong estado. Napag-usapan na ito dati. Pero ngayon, iba na ang tanong. Hindi ito tungkol sa demokrasya o sa pamamayani ng batas, kundi tungkol ito sa tiwala at seguridad. Pwede bang sirain ng miyembro ng NATO at European Union ang pagkakaisa nila habang kinukuha pa rin
ang mga benepisyo ng pagiging miyembro? Malabo pa ring mangyari ang paggamit ng Artikulo 7, pero ang pag-uusap ukol dito ay patunay ng pagbabago ng pananaw ng mga tao. At gayunpaman, paulit-ulit na inuulit ng Hungary ang parehong mga salita. Paulit-ulit na sinabi ni Orban na mas nasasaktan ng mga parusa ang Europa kaysa sa Russia. Sinabi niya na nawawala na ang pagiging kompetitibo ng kanluran at ang tanging tunay na daan tungo sa kapayapaan ay sa pamamagitan ng negosasyon sa Moscow. Nagpatuloy ang kalihim ng ugnayang panlabas sa pagbisita sa mga opisyal ng Russia at Belarus. Iginiit ang pangangailangan ng dialogo. Sa Hungary, buong suporta ang pro-gobyernong media sa linyang ito. Tinawag ng mga kolumnista na baliw sa digmaan ang mga lider ng kanluran at inakusahan ang European Union ng moral na pagkabulag. Sabi nila, Hungary lang ang matapang magsabi ng totoo. Isang makapangyarihang kwento ito, pero ito rin ang nagtulak sa Hungary na lalong lumayo sa mga kaalyado nito. Kitang-kita ang mga resulta kahit saan. Ngayon, naiwan ng mag-isa ang Hungary sa Visegrad Group, alyansa ng mga dating magkaalyadong bansa sa gitnang Europa. Hindi dumalo ang Poland at Czech Republic sa mga pagpupulong. Ayon sa Foreign Minister ng Slovakia, sinira ng asal ng Hungary ang pagkakaisa ng rehiyon. Sa European Parliament, nag-abstain ang Fidesz ni Orban sa botohan na tumatawag sa Russia bilang taga-suporta ng terorismo. Simbolikong kilos ito, ngunit malakas ang naging pahayag. Ayon sa mga mambabatas sa Europa, pinapaboran ng Hungary ang Moscow kahit patuloy ang pagkamatay ng mga sibilyan sa Ukraine. Lalong na-isolate ang Hungary nang harangin nito ang isa pang military aid ng European Union noong 2025 dahil sa pagtrato sa mga kumpanyang Hungarian. Ngayon, hindi na naghintay ang Brussels. Inanunsyo ng European Commission na lalampasan nila ang Hungary at diretso nang ipapadala ang pondo gamit ang alternatibong paraan. Unang beses na tinalakay ng European Union leaders kung paano hadlangan ang Hungary sa pagbihag ng mga desisyon. Nagsimula ang Europa ng sistema para iwasan ang isa sa sarili nilang miyembro. Isang tahimik, ngunit makasaysayang pagbabago. Maaaring ipanatili ng Hungary ang veto sa papel. Pero magpapatuloy pa rin ang European Union kahit wala ito. Ang tulay na minsang ipinangako ni Orban na itatayo ay nagiging isang pader na basta na lang nilalampasan ng iba. Sa sariling bansa, sinubukan ng gobyerno na gawing isang karangalan ang pag-iisa na ito. Nagulat ang pro-gobyernong media na Hungary na lang ang natitirang malayang bansa sa Europa. Sinabi nila na ang iba ay sumusunod lang sa mga utos mula sa Brussels at Washington. Ipininta nila si Orban bilang huling tagapagtanggol ng pambansang soberanya. Umepekto ang kwentong ito dahil tumatama ito sa kanilang pagmamalaki at pinanadama sa mga Hungarian na sila ay espesyal at matatag. Hindi nakakaayos ng ekonomiya o napupuno ang estante ng pagmamalaki. Habang mataas pa rin ang inflasyon at nakapirmi ang pondo ng European Union para sa pagbangon, napansin ng mga tao ang halaga ng pagiging tagalabas. Pagdating ng taon, lumabas sa survey na bumaba ang tiwala ng publiko sa pamamalakad ng gobyerno sa patakarang panlabas. Maging ang matagal ng ipinagmamalaking neutralidad ng Hungary ay ngayon ay nasa ilalim na rin ng matinding pagsubok. Matapos pagbawal ang ilang opisyal militar ng Ukranya, pinalawig pa ng Budapest ang hakbang sa pagharang ng maraming Ukrainian news outlet at inakusahan silang nagpapakalat ng kasinungalingan laban sa Hungary. Ipinagbawal ng Ukranya ang 8 Hungarian na media platform mula sa diplomatikong alitan na uwi ito sa digmaan ng impormasyon. Nagsimula ng ituring ng dalawang bansa ang isa't isa bilang karibal sa kontrol ng kwento, hindi lang bilang magkapitbahay. Hindi ito makikita sa mapa, pero totoo ang epekto ng ganitong labanan. Bumagal ang kalakalan, huminto ang kooperasyon, at naantala ang mga makataong proyekto. Ang hangganan na dating nag-uugnay ay ngayoy naghihiwalay na sa kanila. Samantala, nagpatuloy ang Brussels sa pag-usad kahit wala ang Hungary. Noong Disyembre 2025, nagpasya ang European Union na magbigay ng bagong tulong militar sa Ukraine gamit ang kita mula sa mga nakapirming ari-arian ng Russia. Muli na namang hindi isinama ang Hungary sa mga pag-uusap. Nang tanungin tungkol dito, simple lang ang sinabi ng tagapagsalita ng European Union, inimbitahan namin ang gustong tumulong. Iyan ang sumasalamin sa bagong realidad. Nasa loob pa rin ng silid ang Hungary, pero wala na ito sa hapag. Hindi man naalis ang upuan nito sa Unyon, nawala naman ang saysay ng boses nito. Ang huling dagok ay mula sa mungkahing Budapest Summit para ipakita ang diplomasya ng Hungary lampas sa pagkapangulo nito sa European Union. Layunin nitong pagtipunin sina Pangulong Donald Trump ng United States at Vladimir Putin ng Russia para sa usapang kapayapaan sa Ukraine. Ngunit hanggang sa oras ng pagsasaliksik na ito, hindi pa kailanman naganap ang pagpupulong. At gaya ng maaari mong hulaan, hindi ikinatuwa ng European Union at Ukraine ang pagpupulong na ito dahil sa nabawasang kredibilidad ng Hungary bilang isang neutral na tagapagdaos. Nawawala na rin ang kredibilidad ni Orban sa sarili niyang bansa at partido. May iba nang nagtatanong kung sulit pa bang ipaglaban ang patakarang panlabas. Nababahala ang mga leader ng Fidesz
ni Orban bago ang 2026 na eleksyon sa Hungary. Ayon sa survey, nahuhuli ang partido ni Orban at lamang ng 7 puntos si Peter Majaris ng TISA. Naiinis ang tao sa korupsyon at bagong batas laban sa malayang grupo. Kaya may ilang palihim na nagrereklamo. Inamin ng mga ministro, ang mga problema gaya ng kahirapan at alitan sa European Union, pinalitan ni Orban ang kanyang mga kasama na nagpapakitang natatakot ang grupo. Dumarami ang usapan tungkol sa mga miyembrong aalis. Kung magpapatuloy ang pagbagsak, tanong ngayon ng mga Loyo France kung masyadong mataas ang halaga ng pagiging mag-isa at pagod ng mga botante. Unti-unting humihina ang kapangyarihan ni Orban sa sarili niyang bayan habang lumalaki ang agwat ng imahe at realidad. Tinawag ni Orban ang Hungary na tulay ng silangan at kanluran. Pero malinaw siyang kumampi sa isang panig. Habang humihina ang impluensya ng Hungary sa Brussels, Washington at gitnang Europa, tila hindi naapektuhan si Orban basta maipakita niyang tagapagtanggol ng kapayapaan. Pero ngayon, nawawala na rin ang suporta sa kanya sa sariling bayan. Salamat sa panonood.